Iran, handa ng sumugod sa Israel, tensyon mas tumitindi. Sa isang pambihirang talumpati, sinabi ni Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran, na handa silang umatake muli sa Israel kung kinakailangan. Ang pahayag na ito ay matapos ang kanilang pinakamalaking atake noong nakaraang linggo. Malinaw ang mensahe, nandito kami at hindi kami matatakot. Bakit susugod muli ang Iran sa Israel? Ilang mga grupo at bansa na ang pinagtutulungan ng Israel na tapusin? Yan ang ating aalamin. Habang abala ang Israel sa paghahanda ng kanilang sagot, tila hindi maiiwasan ang pangamba. Walang katiyakan mula sa mga Israeli officials kung tatargetin nga ba nila ang mga nuclear sites na nagdadala ng mas malalapang tensyon sa rehiyon. Sa mga airstrikes ng Israel sa Lebanon ngayon, tila ito na ang pinakamalaking giyerang nangyari sa lugar sa loob ng nakalipas na 20 taon. At sa patuloy at hindi matapos-tapos na mga karahasan at kaganapan, ang mga sibilyan ay patuloy na nagdurusa. Sa gitna ng lumalalang labanan sa rehiyon, nag-anunsyo ang US ng halos $157 million na tulong para sa mga naapektuhan. Ang pondo ay nagmula sa mga ahensya ng US government na nakatuon sa humanitarian assistance tulad ng USAID. Layunin ng tulong na ito na maibsan ang mga pagdurusa ng mga sibilyan na apektado ng hidwaan, particular sa mga lugar na matinding tinamaan ng mga airstrikes at digmaan. Ang tulong ay nakalaan para sa mga taong nawalan ng tahanan, mga pamilya na nahaharap sa kakulangan ng pagkain, tubig, at medikal na serbisyo. Isasama rin dito ang suporta para sa mga refugee and internally displaced persons na nahihirapang makahanap ng ligtas na kanlungan. Sa kabila ng pondo, nananatiling kritikal ang sitwasyon sa rehiyon. Maraming tao ang walang access sa mga pangunahing pangangailangan at patuloy na nagdurusa dahil sa karahasan at kaguluhan. Ang tulong ng US ay mahalaga hindi lamang para sa agarang pangangailangan, kundi pati na rin sa mas mahabang panahon upang makabawi ang mga komunidad at muling makapagsimula sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Habang ang Hezbollah ay nagluluksa pa sa pagkawala ng kanilang leader na si Hassan Nasrallah, ang mga airstrikes ng Israel ay di pa rin tumitigil at patuloy pa rin sa pag-atake. Hindi pa tiyak kung ano ang kanilang susunod na hakbang at ang mga puwersa ng Israel ay handang magpatuloy sa kanilang operasyon. Sa harap ng lahat ng ito, ang situation ay nagiging masalimuot. Sa bawat minuto, tumitindi ang panganib ng mga bansa sa paligid ay nag-aabang kung anong hakbang ang susunod. Hindi pa tapos ang laban, kaya't dapat tayong maging handa. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang mga ulat ng mga bagong pag-atake ng mga puwersa sa magkabilang panig. Ang lalim ng digmaan ay umaabot sa lahat ng sulok ng rehiyon. Habang ang Iran ay nagbabalik sa laban, ang mga allies nito ay nagmamasid at handang tumulong kung kinakailangan. Hindi lamang basta-basta ang mga atake, kundi may mga estratehikong plano ang bawat panig. Ang Israel ay kilala sa kanilang advanced na teknolohiya tulad ng mga precision-guided missiles at sophisticated defense systems na nagbibigay sa kanila ng kakayahang tumugon ng mabilis at epektibo. Sa kabilang banda, ang Iran ay umaasa sa dami ng kanilang mga unit at malawak na network ng mga proxy forces na nagbibigay sa kanila ng kakayahang maglunsad ng coordinated strikes at makipag-ugnayan sa iba't ibang fronts. Ang ganitong pagkakaiba sa lakas at taktika ay nagiging sanhi ng mas matinding labanan na lumalala ang sitwasyon sa rehiyon. Maraming mga tao ang naging saksi sa mga karahasan. Sa mga lungsod at nayon, ang mga tao ay nagkukumpulan, umaasang ang laban ay hindi nalalala. Subalit sa bawat paglipas ng oras, ang takot at pangamba ay nananatili. Ang mga bata ay naiwan na walang tahanan at ang mga matatanda ay patuloy na naguguluhan sa mga pangyayari. Sa kabila ng lahat ng ito, maraming bansa ang tumutulong sa mga naapektuhan ng digmaan. Ang mga organisasyong humanitarian ay nagpadala ng mga supply at tulong. Ngunit sa kabila ng mga pagsisikap, ang mga tao ay nahihirapan pa rin. Ang laban ay hindi lamang laban ng mga sundalo, kundi pati na rin ng mga sibilyan na patuloy na nadadamay. Sa kasalukuyan, ang kabuuang casualty sa pagitan ng Israel at Iran ay patuloy na tumataas. Umabot na sa mahigit 5,000 ang napatay, kabilang ang mga sundalo at sibilyan mula sa magkabilang panig. Ang mga pag-atake at counter-strikes ay nagdulot ng malawakang pagkasira, lalo na sa mga densely populated areas.
Ang labanan ay nagresulta rin sa malawakang paglikas ng mga tao na nagiging biktima ng patuloy na karahasan. Sa kabila ng mga diplomatic efforts, ang mga komunidad ay nahaharap pa rin sa matinding panganib at pagdurusa. Sinabi din ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na posibleng atakihin ng Israel ang mga nuclear facilities ng Iran, particular na ang Natanz Uranium Enrichment Plant. Ang mga missile attacks ng Iran noong kamakailan ay nagdulot ng banta sa rehiyon at ayon kay Netanyahu, kinakailangang maghanda ang Israel para sa anumang posibleng ganti. Ang Natanz, isang pangunahing site ng nuclear program ng Iran, ay isang critical na target. Ngunit dahil sa mga underground facilities, mahirap itong atakihin at tuluyang sirain. Bukod sa Natanz, may iba pang mga nuclear sites sa Iran na itinuturing na mahalaga sa kanilang programa, kaya't binabantayan ng Israel ang mga ito bilang posibleng mga puntirya. Gayunpaman, ang mga ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng mas malawak na komprontasyon sa rehiyon na maaaring makaapekto sa iba't ibang pandaigdigang interes. Ayon sa mga eksperto, ang pag-atake sa mga site na ito ay magdudulot ng complication dahil protektado ang mga ito at ang Iran ay maaaring magbigay ng matinding ganti. Ang papel ng US sa lumalalang tension. Ang US ay may malaking impluensya sa kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan, lalo na sa kanilang tulong pinansyal sa Israel. Sa kabila ng mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan, ang mga pondo na ibinibigay ng US ay kadalasang napupunta sa pagpapalakas ng militar ng Israel. Ang tulong na ito ay nagre-resulta sa pagtaas ng mga operasyon ng militar na nagdadala ng mas maraming karahasan at pagdurusa sa mga sibilyan sa mga apektadong lugar. Ayon sa mga ulat, ang US ay nagbigay ng higit sa $3 billion bawat taon sa Israel, na siya namang ginagamit para sa pagbili ng mga armas at advanced na teknolohiya. Habang ang layunin ng US ay ang pagprotekta sa Israel bilang isang pangunahing kaalyado, ang mga hakbang na ito ay hindi maiiwasang nagiging sanhi ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Ang mga operasyon ng militar na pinondohan ng US ay nagiging sanhi ng mas matinding labanan na nagiiwan sa mga tao sa rehiyon na nagdurusa at nagiging biktima ng karahasan. Bagaman nag-aalala ang US sa pagtaas ng karahasan, ang kanilang patuloy na suporta sa Israel ay tila nagiging hadlang sa tunay na kapayapaan. Ang mga diplomatikong hakbang na kanilang ginagawa ay madalas na napapabayaan dahil sa matibay na alyansa sa Israel. Sa ganitong konteksto, mahalagang suriin ang mga layunin ng US sa rehiyon. Nais ba nilang mapanatili ang katatagan o ang kanilang mga hakbang ay nagiging sanhi lamang ng mas malawak na hidwaan? Sa huli, ang papel ng US sa lumalalang tension ay nagiging isang komplikadong usapin. Habang ang layunin ay ang seguridad ng Israel, ang epekto nito sa mga tao sa rehiyon ay dapat ding isaalang-alang. Ang tunay na kapayapaan ay maaaring hindi makamit kung ang mga hakbang ay nagdudulot lamang ng karagdagang pagdurusa. Ang kahalagahan ng diplomasya. Sa gitna ng gulo, ang diplomasya ay napaka-importante. Ang mga negosasyon at pag-uusap ay maaaring maging susi sa pagresolba ng hidwaan. Ang mga leader ng bawat bansa ay dapat magsikap upang makahanap ng solusyon sa situation. Sa mga ganitong situation, ang tungkulin ng bawat isa ay mahalaga. Ang mga tao ay dapat maging mapanuri at aktibong bahagi ng kanilang komunidad. Ang pagkakaroon ng malasakit at pagtulong sa kapwa ay makatutulong sa pagpapabuti ng sitwasyon. Sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa pa rin. Ang mga tao ay patuloy na naniniwala na ang kapayapaan ay maaaring makamit. Sa huli, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa teritoryo. Ito ay tungkol sa dignidad ng bawat tao at karapatang mabuhay sa isang ligtas na mundo. Ano ang magiging kahaharapin ng rehiyon? Posible pa ba ang solusyon sa hidwaan? O ang laban ay magpapatuloy hanggang sa wala nang matira? Ikomento mo ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video. Maraming salamat at God bless.